Nagsisimula ang kwento sa isang pag-akyat ng marahas na enerhiya na bumagsak habang maraming boses ang umaalingaw sa utos, na pumatay sa kanya. Isang bata, nababagabag na karakter ang nakaupo na nakagapos at nasugatan, nagtatanong kung paano umabot sa puntong ito ang mga bagay at nagtataka kung nasaan siya. Isang mabangis na mandirigma ang nagpahayag ng parusa para sa isang tao na lumabag sa kanilang sagradong lupain, na minarkahan ng unang panghihimasok sa libu-libong taon. Ang karakter, nalilito at natatakot, ay naalala na nasa isang kuweba ilang sandali ang nakalipas habang ang mga sigaw ng banal na parusa ay pumupuno sa hangin sa paligid niya. Ang karakter, na basang-basa sa pawis, ay nakapikit habang ang nakakatakot na pag-awit ng banal na kaparusahan ay umaalingaw sa paligid niya. 5 oras bago nito, may tumawag kay Toshioshi, na hinihimok siyang magmadali at tapusin ang pagkain habang nakatayo sila sa labas ng isang maliwanag na ilaw na food stall sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Binalaan ng isang lalaki ang kanyang kasama na huwag gumala sa loob. Ipinaalala sa kanya ang 2 pang pangkat ng paglilinis na naroroon at nagbabanta na ang pagpapabeya ay nangangahulugang walang scrap metal para sa kanya. Habang kumakain siya, nagtataka ang lalaki kung bakit napakaraming tao ang pumupunta sa isang simpleng C-rank cave. Sinabi ng lalaki na mas maraming tagapaglinis ang nagpapakita sa mga araw na ito, na nagpapaalala sa kanyang kasama na hindi sila mga bayani. Matamang tumingin ang lalaki sa tumawag na Hoy. Hinihimok ng lalaki ang kanyang kasama na maghanda habang paparating ang mga bayani, na nag-udyok sa isa na atubiling sumang-ayon. Habang papalapit sila, inamin ng isa sa kanila na kahit isang C-rank cave ay nagpapalamig pa rin sa kanya. Nagkomento ang isa sa mga lalaki na kung ganito katindi ang pakiramdam ng isang C-rank cave, hindi niya maisip ang takot sa mga A-rank o S-rank cave. Sa pagpasok nila sa kuweba, sinabi ng isa sa kanila na kakaiba na kakaunti lang ang mga darkling na naroroon. Ang isang figure ay humakbang pasulong ng may kumpiyansa, na iluminado ng matinding gininto ang liwanag na nakapalibot sa kanila. Isang lalaking nakasuot ng baluti ang nagsabi na sila ay maswerte na makatanggap ng gantimpala ng napakadali, kasama ang kanyang kasama na sumang-ayon. Isang lalaki ang nagdalamhati na hindi siya isang bayani upang kumita ng mas maraming pera, habang ang isa ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang tagapaglinis dahil siya ay nabigo sa pagsubok sa paggising. Ang lalaki ay nagpahayag ng pasasalamat sa pagsusumikap at nagtanong kung maaari silang magpatuloy sa loob. Kung saan pinahihintulutan siya ng babae, ipinaliwanag ng tagapagsalaysay, si Tsuyoshi Tukishiro, na pagkatapos na masupil ng mga bayani ang mga darkling sa kuweba, naghahanda ang grupo na sumulong. Inilalarawan ni Tsuyoshi ang mga tagapaglinis na tulad nila bilang mga kolektor ng basura na pumupunta upang mang-alap ng mga natira at walang koneksyon sa mga bayani. Sinasalamin ni Tsuyoshi ang paghahati sa pagitan ng mga tagapaglinis at bayani. Inamin na nabigo siya sa pagsusulit sa paggising dahil sa kanyang mga pisikal na limitasyon, ngunit nais pa ring maging isang bayani. Ang pinuno ng koponan ay nagtuturo sa lahat na magtrabaho ng mabilis sa maliit, wasak na C-rank na kuweba, na nagpapaalala sa kanila na mayroon lamang silang 4 na oras bago ito magsara. Nagulat ang isa sa mga tagapaglinis nang matuklasan niya ang isang bagay na hindi inaasahan sa mga durog na bato. Napagtanto ng tagapaglinis na hawak niya ang isang fragment ng isang kalasag, na natuklasan ng isang potensyal na palatandaan sa gitna ng mga labi. Hinihikayat siya ng isang kasamahan sa koponan, na nagsasabing ang fragment ng kalasag ay mahalaga at nagmumungkahi na ang kanyang mga magulang sa langit ay maaaring nagbabantay sa kanya. Sumang-ayon siya, nagpa siya na maghanap ng mas malalim sa kuweba, habang ang kanyang kasamahan sa koponan ay nagpapaalala sa kanya na muling magsama sa loob ng 3.5 oras. Kinikilala niya ang paalala, iniisip na ang pinakamahusay na mga nahanap ay kadalasang mas malalim, at sabik na sumusulong. Makalipas ang 3.5 oras, napagtanto niya ng may pagkabigo na wala nang natitira, maliban sa isang fragment ng kalasag. May tumawag kay Tsuyoshi, na nagpapaalala sa kanya na halos oras na para magkita, at sumagot siya na halos tapos na siya. Nag-aalala si Tsuyoshi na ang kanyang mga natuklasan ay hindi man lang sasakupin ng isang araw ng mga gastusin sa pagpapagamot ni Karina, na nagtutulak sa kanya na maghanap ng mas mabilis. Nang makakita ng balon,
Nasa sabik si Tsuyoshi, naramdaman niyang maaaring may kayamanan sa malapit. Nagtataka si Tsuyoshi kung bakit may balon sa loob ng kuweba, sa pag-aakalang ang tuyo nitong estado ay maaaring magpahiwatig ng isang bagay na mahalaga. Umaasa si Tsuyoshi na makahanap ng hindi nasirang kagamitan, sa pag-aakalang masasagot nito ang isang linggo ng mga gastusin sa pagpapagamot ni Karina. Nakita ni Tsuyoshi ang isang kalansay na kamay na may hawak na kumikinang na singsing at napabulalas sa pananabik. Maingat na bumaba si Tsuyoshi, na binanggit na ang bangkay ay naiwan ng hindi napansin ng mga bayani. Bumubulong, ipinagbabawal ng langit, mahigpit na sinusuri ni Tsuyoshi ang mahiwagang singsing, na napansin ang masalimuot na mga marka na nakaukit sa ibabaw nito. Nagagalak si Tsuyoshi, tuwang-tuwa na nakahanap ng isang pambihirang singsing, na iniisip ang kapalaran na gagawin niya mula sa mga epekto nito sa pagpapalakas ng istatistika. Nagpasya si Tsuyoshi na isuot ang singsing sa ngayon, pinaplanong suriin ni Mr. Nakazato ang antas nito sa ibang pagkakataon, at nagpasalamat sa kanyang mga ninuno bago nagmamadaling mag-regroup. Nagulat si Tsuyoshi sa singsing nang magsimula itong magbuga ng makinang na liwanag. Bulalas niya, ha? Lumilitaw ang isang misteryoso, nagliliwanag na pattern, na nagpapaliwanag sa paligid na may mainit na gintong liwanag. Napangiwi si Tsuyoshi sa sakit, nalilito sa kakaibang epekto ng singsing, at nagtataka ng malakas, ano ang singsing na ito? Lumilitaw ang isang mensahe, na nagpapahayag na ang walang hanggan na singsing ay nakilala si Tsuyoshi bilang may-ari nito at hindi maaaring alisin kapag ang walang hangganang daanan ay nakatakdang magbukas sa ilang sandali. Nagulat, narinig ni Tsuyoshi ang isang hindi pamilyar na boses sa mga tanong, kaninong boses yun? Isang umiikot na gininto ang enerhiya ang lumitaw sa kamay ni Tsuyoshi, na nag-udyok sa kanya na bumulalas. Ano ito? Isang malakas na vortex ng enerhiya ang umiikot sa paligid ni Tsuyoshi, na bumalat sa kanya sa isang mabangis na gininto ang liwanag. Desperadong sumisigaw si Tsuyoshi, sumisigaw, Mister tulungan mo ako, habang ang matinding enerhiya ay pumapalibot sa kanya. Narinig ng isa sa mga kasamahan ni Tsuyoshi ang kanyang boses, naguguluhan at napansin na nandoon lang si Tsuyoshi kanina ngunit nawawala na siya ngayon. Sa pag-aakalang naghanap si Tsuyoshi sa ibang lugar, nagpa siya ang kanyang mga kasamahan sa koponan na maghintay, hinahangaan ang kanyang determinasyon sa kabila ng hindi pagiging bayani, si Tsuyoshi ay sumisigaw habang siya ay biglang humila paitaas, napapaligiran ng isang matinding, nagniningning na liwanag. Nang magkamalay si Tsuyoshi, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuli ng mga hayop at nakatayo sa harap ng isang altar bilang isang kriminal na naghihintay ng banal na parusa. Napagtanto ni Tsuyoshi na ang banal na parusa ay isang nakakatakot na pagtama ng kidlat sa altar at iniisip kung siya ay dinala dito mula sa balon sa sagradong lupaing ito ng mga hayop. Sinimulan ito ng kahangahangang Beast King, na nakaupo sa kanyang trono. Isang Beast Folk Warrior ang nag-aanunsyo sa karamihan na papatayin nila ang tatlong dakilang kriminal, simula sa isa na nagtaksil sa kanilang uri sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga lihim sa mga duwende at tao. Ang karamihan ay sumisigaw ng mga insulto sa pinigilan na Beast Folk na taksil, na tinatawag siyang kaawa-awa at kahihiyan sa kanyang pagkakanulo. Ang karamihan ay humihingi ng banal na parusa para sa taksil habang hinihintay nila ang utos ng Beast King. Ang pinigilan na taksil ay nahaharap sa deklarasyon na harapin ang banal na kaparusahan sa pagsisimula ng pagbitay. Ang taksil ay bumagsak ng husto sa lupa, natalo at naghihintay ng kanyang kaparusahan. Ang taksil ay nilamon ng isang mabangis na pag-alon ng asul na kidlat, na mimilipit sa matinding paghihirap habang ang parusa ay nagbubukas. Ang karamihan ay umaawit ng banal na kaparusahan, taimtim habang nasasaksihan nila ang pagbitay sa taksil na naganap sa harap nila. Ipinapahayag ng tagapagbalita ang susunod na tatanggap ng banal na parusa bilang ang taong lumabag sa kanilang sagradong lupain, na minarkahan ng unang gayong panghihimasok sa libu-libong taon. Desperado, humihingi ng awa ang tao, ipinaliwanag na naligaw siya ng landas at iginiit na hindi siya nang hihimasok, humihingi ng tulong habang hinihintay siya ng kanyang kapatid na babae. Pinatahimik ng isang Beast Folk Guard ang mga pakiusap ng tao nang may mahigpit na pagkakahawak, sapat na ang pag-uutos. Ang tao, na puno ng desperasyon, ay sumisigaw, walang paraan.
Hindi ako maaaring mamatay dito. Determinado, naalala ng tao ang kanyang mga dahilan upang makaligtas sa kanyang responsibilidad para kay Karina at sa kanyang pangarap na maging isang bayani, na nagtatanong kung paano ito napunta sa lahat. Galit na kinundina ng mga hayop ang tao, tinawag siyang insekto at nagnanais na maging abo siya sa banal na kaparusahan. Ang mga hayop ay nananawagan para sa banal na kaparusahan na ibagsak sa nahulog na tao, na binansagan siyang makasalanan. Sa determinasyon, ipinahayag ng tao na hindi siya maaaring mamatay sa isang lugar na tulad nito, tumangging sumuko, isang kidlat ang bumagsak malapit sa tao, na halos nawawala siya habang nagpupumilit siyang mabuhay. Ang mga hayop ay tumingin sa pagkabigla, nagtatanong kung ang tao ay talagang nakaiwas sa tama ng kidlat. Isang batang babae na may kulay kahel na buhok ang nanunood sa eksena na may hitsura ng sorpresa at pagkamausisa, ang isang beast folk leader, na nabigla, ay nagsabi na ang tao na umiiwas sa kidlat ng banal na kaparusahan ay hindi pa nagagawa. Ang isang figura na may mapupusok na pulang mata ay may sensinang nanunood, ang kanilang ekspresyon ay hindi nababasa ngunit nakatutok. Ang tao, na puno ng pagsuway, ay sumisigaw na ayaw kong mamatay dito, ikaw bastard. Ang tao ay sumisigaw sa matinding paghihirap habang siya ay tinamaan ng isa pang malakas na kidlat, sumisigaw na, walang paraan. Ang mabangis na pinuno ng bayan ay tumawa ng baliw, na nagpapahayag na ang kidlat ng banal na parusa ay tumama ng higit sa isang beses at nananawagan para sa susunod na welga. Ang karamihan ay umaawit ng banal na parusa ng paulit-ulit, habang ang isang halimaw na tao ay walang saysay na nagsasabi sa walang saysay na pakikibaka ng tao. Determinado, ang tao ay nagpahayag na hindi ako maaaring mamatay dito, dahil ang kanyang singsing ay kumikinang ng maliwanag, na nagpapahiwatig ng isang posibleng pagdagsa ng kapangyarihan o proteksyon. Pagkatapos ay lumitaw ang system window na nagpapakita ng pag-activate ng walang hangganang singsing na divine selection system. Ang katawan ng tao ay nagsisimulang maglabas ng malakas na liwanag, na nagpapahiwatig ng isang paggulong ng enerhiya o pagbabago. Ipinapakita ng display na nakumpleto na ang pag-activate, at nakumpleto na rin ang system authentication, nagsisimula ng ayusin ang katawan, pati na rin ang pagbuo ng tunay na pangangatawan. Napansin ng isang figura na may matalas at pulang mata ang kumikinang na enerhiya at napaisip ito. Isang kidlat ang bumagsak, tumama sa figura, pinupuno ang eksena ng matinding enerhiya at liwanag. Bulalas ng nagtatakang mandirigma, iniisip kung ang figura ay mabubuhay pa pagkatapos magtiis ng gayong mapangwasak na tama ng kidlat. Ang isa pang malakas na hampas ng kidlat ay tumama sa figura, na nagpapadala ng mga shockwave sa hangin habang siya ay nakabitin sa kinahinatnan, halos hindi nakahawak. Ang display ay nagpapakita na ang proseso ng pagbuo ng tunay na pangangatawan ay umabot na sa 15%. Ang isang pares ng mga beast folk ay mukhang gulat na gulat habang nasasaksihan nila ang isang bagay na hindi inaasahan, na ang isa ay sumisigaw, ano ba? Isang malakas na kidlat na dumadaloy sa figura, na nagpapaliwanag sa kanyang silweta habang ito ay kumaluskus at kumikinang sa kanyang katawan. Ang display ay nagpapakita na ang proseso ng pagbuo ng tunay na pangangatawan ay umabot na sa 40% at ang sistema ay nag-scan na ngayon ng kasanayan sa pag-input ng Divine Eye. Habang naglalakad siya, napagtanto niya na may tumatawag sa kanya. Ang isang karakter ay nagmamasid na may pagkabigla, na bumubulong sa taong iyon. Habang pinagmamasdan nila ang figurang napapaligiran ng dumadagundong na enerhiya ng kidlat, na nagpapahiwatig ng matinding at hindi inaasahang pagbabago, isang malakas, na kuryenteng sandata ang nakapatong sa lupa, na napapalibutan ng mga kidlat, na nagmumungkahi na nagtataglay ito ng napakalaking enerhiya o kahalagahan sa nagaganap na eksena. Ang isang figura ay makapangyarihang nakatayo sa gitna ng dumadagundong na kidlat, ang kanyang silweta ay minarkahan ng lakas at pagsuway, na nagmumungkahi ng isang pagbabagong sandali o isang nalalapit na pagpapakita ng kapangyarihan. Ang display ay nagpakita ng pagbuo ng tunay na pangangatawan ay umabot sa 60% na kumpleto. Kasanayan sa pag-input na imbentaryo ng Divine Consciousness, kasanayan sa pag-input na Absolute Duplication.
Dalawang malalaking orc na nagbabantang nakatayo, nakatingin na may matinding ekspresyon. Ang enerhiyang tulad ng kidlat ay malakas na kumakales, na nagpapaliwanag sa tanawin na may maliwanag na asul at lila na mga guhit. Ipinakita ng display na ang pagbuo ng tunay na pangangatawan ay umabot sa 80% na kumpleto, isang makapangyarihang figura. Nagulat, ay bumubulong na walang sinuman maliban sa Divine King ang nakalapit ng ganito sa martilyo ng Divine King. Ang isa pang karakter, na nagtataka, ay nagtataka kung may nagtatangkang buhatin ang martilyo ng Divine King. Sa gitna ng matinding kidlat at enerhiya, may lumitaw na figura, nagtatanong, ikaw ba ang tumatawag sa akin? Ang anino na figura, napapalibutan ng malakas na aura, mga tanong, bakit mo ako tinawag? Ipinapakita ng display na ang proseso ng constructed the ultimate physics ay umabot na sa 100% at ang system na ngayon ay naglalagay ng espesyal na katayuan na Chosen One. Isang matinding pagdagsa ng enerhiya ng kidlat ang umiikot sa paligid, dahilan para mapasigaw si Tsuyoshi sa pagkagulat. Si Tsuyoshi, na nababalot ng nakakakuryenteng enerhiya, ay itinaas ang kanyang braso at sumigaw ng may napakalakas na lakas, na tila nagpakawala ng puwersa sa loob niya. Ang dalawang orc ay nakatingin sa pagkabigla habang nasaksihan nila ang napakalawak na kapangyarihan na naglalahad. Pagkatapos ay sinabi ni Tsuyoshi sa Divine Hammer, na dahil tinawag mo ako, kaya gagamitin ko ang iyong kapangyarihan. Ang kamay ni Tsuyoshi ay napapalibutan ng kumakaluskos na asul na enerhiya, na nagpapatindi sa kanyang pagkakahawak. Mahigpit niyang hinahawakan ng isang sandata, si Tsuyoshi, na puno ng determinasyon, ay hawak ang sandata. Ipinapakita ng display na nakuha niya ang Divine Hammer. Naabot niya na ang level 3, at ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa Divine Hammer ay naka-unlock na may 0%. Ipinaalam ng system na dahil sa hindi sapat na kakayahan, hindi maipapakita ang tunay na kapangyarihan ng Divine Hammer, at ang kanyang mga espesyal na epekto ay hindi alam. Ipinaalam ng system na hindi makumpirma dahil sa kakulangan ng kasanayan. Pinayuhan siya ng system na maging mas malakas para i-unlock ang buong potensyal ng Divine Hammer. Nagulat ang babae, napabulalas na may isang tao ang nagtaas ng Divine Hammer. Ang isa pang karakter ay galit na nag-react, na tinatawag na imposible na ang isang tao lamang ang nagawang iangat ang Divine Hammer. Sa kawalan ng paniwala, tinanong niya kung paano magagawa ng isang tao ang hindi magawa ng Beast King, na pinaghihinalaan na maaaring ito ay isang uri ng pagkakamali. Si Tsuyoshi, na napapalibutan ng malakas na aura, ay sumusulyap sa screen ng kanyang status at nakaramdam ng pagtaas ng lakas. Nagulat, napansin ni Tsuyoshi na umabot na siya sa level 3. Pagmamasid sa screen, iniisip niya kung ito ba ang Divine Selection System. Biglang nag-react si Tsuyoshi sa gulat nang magsimulang gumuho ang lupa sa paligid niya. Isang galit na figure ang sumigaw kay Tsuyoshi, nagbabala sa kanya na huwag hawakan ang Divine Hammer gamit ang kanyang maruruming kamay. Ang karamihan ng mga Beastmen ay tumatawag sa kanilang dakilang General Ryuga, umaasang pipigilan niya ang tao at ibalik ang kanilang pagmamataas. Si General Ryuga, sa hindi makapaniwala, ay nagpahayag sa katapangan ni Tsuyoshi na takasan ang banal na parusa at kahit na iangat ang Divine Hammer. Sa isang nagbabantang sulyap, hiniling ni General Ryuga kay Tsuyoshi na ibalik ang hammer ng tahimik. Matiim na tumitig si General Ryuga. Hinihiling kay Tsuyoshi na tanggapin ang iyong parusa. Nakatanggap si Tsuyoshi ng abiso na ang passive skill Divine Eye ay na-activate, na nagpapahintulot sa kanya na suriin ang detalyadong impormasyon tungkol sa anumang item. Nagulat, napagtanto ni Tsuyoshi na na-activate niya ang passive skill Divine Eye.